Ngayon makuha ko muna ang inyong reaksyon, kaugnay nga po nitong, pagpapatigil nitong, RTC Pasig dahil, do'n sa kanilang TRO sa ₱85 na dagdag sahod, para sa mga manggagawa. And kumusta ma'am yung naging pagkilos natin noong nakaraang August 3, kontra dito sa desisyong ito ng RTC Pasig, Ma'am, Mary Ann? Marami pong ano 'no, marami pong, grupo, actually yung NWC, yung National Wage Coalition nandoon 'no, sa pangunguna nga ng, Kilusang Mayuno, DMP, Sentro, Sentro Nagkaisa, Partido Manggagawa. Kumbaga lahat po ng halos halos karamihan ng iba pang sektor ay nagsama-sama dun noong August 3 sa Pasig Trial Court dahil nga po dun sa, ah nilabas na TRO para suspindihin yung ano 'no, yung implementasyon ng ₱85. Talagang ano, na nakakalungkot, nakakalungkot at nakakadismaya sa mga manggagawa kasi in-expect na nila yon na maski papaano kahit hindi nga yun sa hinihiling naming 1,200 pero at least makakatulong siya para makadagdag dun sa araw-araw na gastusin. Opo. Dito ma'am maitanong ko, paano po ninyo tinitignan yung naging papel ng mga employer at negosyante sa pagkuha ng TRO na ito habang patuloy na lumolobo ang gastusin sa araw-araw ng mga manggagawa, Ma'am, Mary Ann? Ako, tinitignan ko siya na parang ano, parang parang planado. Kasi parang ngayon lang nangyari, 'no, nangyari na talagang ano, ipina-ano pa 'no, dinala pa sa korte. Kumbaga, may sinasabi naman sa batas 'di ba, sa Article 126 ng Labor Code. Sinasabi na walang, kahit permanenteng injunction o pansamantalang utos ng pagpigil sa TRO. So, kahit anumang korte o tribunal. Kaya parang nakakapagtaka na ngayon lang tapos, sa dalawang, um, malaking korporasyon ba sa Pasig. Kasi sa amin kasi 'pag tinignan namin 'yan siyempre nagpa-file din kami sa iba pang mga regions kaya sa Region 4A, sa iba pang ano, sa iba pang mga rehiyon. Kumbaga ano siya, baka mag-ano siya ng precedent na puwede palang ganyan. So hindi makakapayag yung mga manggagawa kasi sobrang baba na po ng aming sahod, wala na ngang kaming nakitang ano, magandang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos do'n sa SONA at lalo na ni ano, ni DOLE Secretary Tolentino. Nakakadismaya kasi parang yung pagpabango na, papapogi na nga niya yung ₱85 bago mag-SONA. Pagkatapos biglang sasabihin na lang ni Secretary Tolentino na, iginagalang niya yung ano, yung antayin natin yung desisyon. Samantalang sila na nga sa kanila nanggaling ng ₱85 pagkatapos paasa, 'di ba? Parang nakakaloko siya, nakakaloka. Kaya talagang lalong nanggagalaiti yung mga tao kasi yung hinihingi niya nakakalungkot sa mga manggagawa, hindi namin madadagdag na pambayad yan sa Meralco o pandagdag sa pambaon ng mga anak namin, parang gano'n. Opo, mamaya ma'am ano, magtatanong ako regarding diyan kay Secretary Tolentino. But now, paano natin ma'am iuugnay yung laban na ito sa Pasig RTC sa mas malawak naman na panawagan siguro ng inyo pong grupo ng KMU para sa isang pambansang legislated na aumento o yung ₱1,200 na national minimum wage, Ma'am, Mary Ann? Actually, Sir Kel 'no, yung ₱85 talagang mababa siya. Kumbaga parang mahirap tanggapin na samantalang meron namang ano 'no, hindi sa tutukan na lang yung mga, wage bills na nakahain kasi in fact nung June 30 nakasama pa ako dun sa ano, sa Committee on Labor and Employment noon sa pangunguna ni, Congressman na Jolo Revilla. So pinag-uusapan doon yung ano yung wage bill ng hindi nung 1-2 pati yung mga nakahain na mga ₱200 na wage bills. Tapos biglang inilabas niya yung ₱85, 'di ba? Parang parang nagulat kami, saan ba kinuha niya yung 85 na yan? Anong basis? Kasi ang ano po namin nagtaasan 'di ba mula nung nagkagera sa Israel, tapos tumaas yung presyo ng langis, talagang skyrocketing talaga siya. Tapos sumunod na yung mga bilihin, bayarin,
nag-ano na siya. Kaya kumbaga parang sa amin, yung 1,200 yun na yung nakita namin ano, family living wage na makakaano sa atin. Kumbaga parang 695 tapos kakulangan idadagdag para maging 1,200. Kumbaga sa lahat na siya o nationwide dapat maging 1,200 kasi nga wala nang pagkakaiba ngayon yung ano yung bilihin kahit sa Naga siguro mataas na rin ang bilihin eh. So ganun namin tinitignan siya sa iba pang mga rin. Ngayon, mas inilalaban namin siya doon sa ano eh sa ah, magkaroon na ng pambansang national minimum, pambansang minimum wage. Ngayon kung ano siya ang nagkakaisa naman yung iba pang mga labor groups na para talaga ano no nagkaroon ng alyansa para itaas yung talagang minimum na sahod. May mga marami ng mga pag-uusap diyan kung paano man basta unti-unti maabot siya no yung ano ng 1,200. Pero itong ano na 'to, yung ginawa na ganyan para kasi nakita namin na ano, eh, parang scripted siya na puwedeng ano ba siya yung parang may sumunod pa nga yata sa Novaliches ba na nag-file din. So, parang ano ba yung mas pinahahalagahan kasi 'pag titignan natin mas pinahahalagahan kasi ng Department of Labor o yung administrasyong, Marcos, yung kapakanan ng mga kapitalista. Kasi bilyon yung kinikita naman nila diyan, eh, 'no. Kumpara sa mga manggagawa na magkano lang yung ₱85, hindi yun nila siguro ikalulugi at sa amin naman malaking bagay yung 85 kasi yung 85 nga hindi mo na yan kayang papasok ka sa trabaho, 85 lang ang dala mo, hindi kaya talaga at yung iiwan mo sa pamilya. Kaya talagang ano siya, papalawak yung aming ano ng mga pagkilos talagang hanggang sa lahat ng mga rehiyon ay ano no magkakaisa at maggagawa ng mga pagkilos. Actually parang nag-ano rin ano ng isang legislated o bill para kontrahin ba tong ano yung o sagot diyan sa TRO na inilabas ng Pasig Trial Court. Opo, yun. And dito, Ma'am Mary Ann, ano ba sa tingin niyo ma'am yung parang naging mensahe o direktang epekto sa hanay ng mga manggagawa itong mismong pagpapatigil sa dagdag sahod sa gitna po ng mataas na inflation at presyo ng mga bilihin, Ma'am Mary Ann? Ang mensaheng nakikita natin diyan ng ano 'no, ng administrasyon parang lalo niyang ginalit yung mga manggagawa kasi nung nakaraan nananawagan ng ano, eh, na aksiyunan yung panawagan na, tutukan yung ano 'no, yung bayad sa Meralco. Galit na galit yung mga manggagawa, o mamamayang Pilipino kasi talagang lahat nagtaasan 'no, parang ngayon nakita na yung system loss lahat kumbaga parang sa atin ikinakarga samantalang bilyon yung kinikita nila. Eh, sa atin yung 1,000, 2,000 maidagdag malaking bagay na yun para sa budget natin sa pagkain, eh. Kaya ano 'pag tinignan natin gano'ng ginawa niya, pampapogi dun sa SONA bago mag-SONA yung ₱85. Tapos parang talagang gusto niya gusto niyang galitin talaga yun, eh. Wala silang programa para sa manggagawa at mamamayan kasi mula nung ano wala pang binigay na increase, eh, mula nung March nga 'no, February na pumutok yung giyera tapos nagtaasan na yung mga gasolina. So hanggang sa lahat na hanggang middle class natamaan na din sa gasolina na yan, eh. Parang unti-unti na siya, eh, nagagalit nag-aano na nagbubuo ng mga alyansa at grupo 'no, kahit saang tatanong natin even mga riders lahat talaga affected. Kaya talagang ano eh, pa, siguro talagang isang malawakang pagkilos talaga na lahat ng mga rehiyon eh, talagang yun na eh, kasi wala na tayong nakikitang magandang ginawa sa ni Pangulong Bongbong Marcos sa 4 na taon niyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Opo. And dito ma'am, ito maisingit ko na 'to ma'am, nung nakaraang August 3 ano, sa pagkilos natin, matapang na humarap doon si Secretary Tolentino sa atin. Inasahan niyo ba ma'am na mangyayari 'yun? And, nafi-feel niyo ba ma'am na sincere siya doon sa kanyang mga sinabi, Ma'am Mary Ann? Ah, Actually, Sir Kel, wala ako that time 'no, kasi may iba akong schedule. Pero nakita naman sa mga kasamahan namin na nandoon na wala
walang hindi totoo, eh. Parang ramdam natin na parang wala kaming aasahan. Actually, marami pang mga naka-file din ano, na mga issues o dispute ng mga union na nandoon na nakahain sa Office of the Secretary. Parang sa pinakita niya nung unang ganyan, ay parang wala talaga kaming maaasahan dun sa Secretary Tolentino. Kasi nga, dyan pa lang sa ano ng 85 pesos, na imbis na ipakita niya yung pagkadismaya, dahil nung galing na sa kanya yung sinabing 85 tapos maapektuhan na. Parang parang kaya siyang diktahan ng mga employer o ng mga kapitalista. Kaya ano pang aasahan namin? Kaya yung ganung pakita na niya, lumabas man siya o hindi, wala kaming maasahan sa kanya kasi hindi rin maganda yung naging sagot niya doon sa yung ibinaba yung TRO, di ba? Wala kaming nakita talagang magandang sagot niya. Kaya talagang halos galit na galit talaga yung mga manggagawa. Yung sinabi niya, Ma'am Mary Ann, na kakampi niyo ako, nasa likod niyo ako, ipaglalaban ko kayo, hindi rin kayo naniniwala doon, Ma'am Mary Ann? Baka kakampi ng employer. Kasi mukhang employer din yata si Sec Tolentino, eh. Mahirap kasi pag hindi galing sa hanay ng mga manggagawa yung uupo bilang dole secretary. Kasi talagang ano siya, eh. Kasi kami naman, 'di ba? Tayo naman sa mga manggagawa o mga empleyado, humihingi ka naman ng tamang sahod, eh, 'di ba? Ayaw mo namang magsara yung kumpanya mo, eh. Sino ba naman gustong manggagawa na magsara yung kumpanya niya? Natural, nagke-care din naman kami, hindi naman namin hihingi yung langit, eh. Kundi yung para lang sa amin. Ngayon, bilang secretary, kung ikaw galing sa hanay ng mga manggagawa, mauunawaan mo yon. Unawa naman namin, ayaw naman namin magsara ang kumpanya. Pero sana naman, para naman mabuhay kami ng maayos, dahil nasa labor code din naman, na na karapatan ng mga manggagawa na magkaroon ng disenteng pamumuhay, disenteng sahod, ibigay naman sana 'yon na talagang makakatulong naman sa amin kasi parang nangyayari kayod marino na lang, kayod kalabaw na lang, sir, kasi ngayon lalo na sa electronics, hindi na lang isang makina po ang ginagawa ngayon, hinahawakang makina. 2 hanggang 4 na makina po, and milyon-milyon po, kaya yung mga lagayan ng mga units dati na magaang, dahil sa milyon na siya o libo-libo na siya, mabibigat na po siya, talagang halos magkasakit na sa lumbar yung mga manggagawa. Tapos ganyan pa yung ano, 'di ba? Siyempre ilalaban lang naman sa mga CBA para madagdagan ng sahod. Pero paano na yung mga walang union, na walang CBA, na nananatili sa minimum na sahod? Tapos 12 oras pa ang trabaho. Opo, iyon. Dito, Ma'am, Mary Ann, may mga ikakasa po ba kayo or may mga nakahanay na po ba kayong mga gagawin, susunod na hakbang, mga mobilisasyon, mga gawain, ng KMU at iba pang mga labor group habang nakabinbin pa rin itong desisyon ng korte sa TRO, Ma'am Mary Ann? Opo, may mga una doon sa UWIN, sa anto unit anto Unity for Wage Increase ng UWIN sa NCR. Yan, nag-file kasi sila noon ng ano, kasi noon sa 85 pesos no, nag-file sila diyan ng ano, ng appeal. Tapos di yan magkakasa, no, magkakaisa yung mga manggagawa under ng UWIN, ando doon din ang ano ng KMU, at ganoon din sa NWC kung paano man mga presscon hanggang sa papalaki, no, sa mga susunod na mga araw. Siguro yun yung isang ano natin pinaplano pa mula dyan sa ano na yan nung nangyari sa August 3. At tututukan talaga yung ano na yan, yung issue na yan sa ano ng RTC, kung paano talaga magpapalaki din talaga ng mga andyan, ng mga pagkilos, no, at inano din natin hanggang sa mga manggagawa sa iba pang mga regions. Okay po. And ano naman, ma'am, yung tugon po ninyo sa mga argumento ng mga kapitalista o may-ari ng negosyo na 'pag isinulong yung 85 pesos na dagdag sahod, magiging dahilan umano ito ng tanggalan ng trabaho, pagsasara ng mga kumpanya. Ano ang, rebut nyo do'n, Ma'am Mary Ann? Opo, sa akin di kasi ako, employed pa din ako hanggang ngayon, 'no. Kalokohan yan, eh. Ilang ilang, years na din kaming nakakasama sa mga wage petition kasi sa 4A ako. Ano siya, kumbaga lagi na lang niyang nire-reason, samantalang, well, kasi nasa mga multinational company,
ano lang yan, maliit na ano lang yan, barya lang yan kasi ang kinikita talaga niyan ng kumpanya. Talagang milyon hanggang bilyon yung kinikita niyan. Napakaliit lang namang ibibigay na sahod sa mga manggagawa. Ngayon, kung sa ano siya, um, ah, yung, sorry, ano ba nawala ako doon sa, ah, ayun nga po, napakaliit lang niyan para sa mga kapitalista, no, sa mga negosyante. Kasi kung titignan natin kasi ang lagi nilang binubungad yun yung MSME. No, mayroon din kasi may micro business. Naunawaan naman natin yun, hindi naman kakayanin talaga ibigay yung 85. Pero bigyan pa rin nila ng sahod yun at dapat ano na yan ng gobyerno kung paano siya matutulungan, di ba? Pwede naman silang mag-file ng or dun sa taxes, kung paano makagbibigyan sila ng tulong diyan para mabigyan din nila ng sahod, ng dagdag sahod yung mga manggagawa sa micro small. Pero sa big and ano, di ba? Medyo multinational companies o mga big companies, imposibleng hindi nila kayang yung ibigay. Bawasan naman nila ng kaunti yung ano kasi pagka kami ay magkakasakit, no, wala namang sapat na ibinibigay na benefits, no, yung kumbaga may limitado lang siya, edi mas sayang naman yung mga mahuhusay magtrabaho, maayos magtrabaho sa ano, paano mo mapapanatili yan na nandiyan sa iyo kasi nga tumatagal yung mga yan pag maganda rin yung ano ng benepisyo. So sana bigay naman yung sahod, no, at bawasan naman nila yung ano kasi i-share naman nila yung fruit ano yung ng kita ng kumpanya. I-share naman nila sa mga manggagawa. Opo. Buti Ma'am Mary Ann walang nagsasabi naman ng mga kapitalista na, "Ay, magtipid kasi kayo." Buti Ma'am wala namang nagsasabi ng gano'n, Ma'am Mary Ann. Ano yung Hindi tugon ko natin nasabi, do'n Ma'am 'pag gano'n? hindi pa naman nila sinasabi, tinitipid na namin eh. Kasi talaga, di ba, yung purchasing power of peso na bumaba naman siya, naging 73 cents na lang yung piso. As of last month yata, di ba? O May o June, parang ganyan. Kaya yung 695, hindi na yan yung totoong halaga. While yung presyo ng bilihin, tumataas, hindi naman siya bumababa. Kaya mahirap na, no? Kaya ang buhay ng mga manggagawa talaga halos hindi na niya kayaning umupa kahit na isang sariling bahay sa pamilya, di ba? Minsan ginagawa natin, sasama na lang tayo sa magulang natin o sa kapatid, hati tayo, kaya lang rentahan kwarto kasi nga hindi kakayanin no, na pag-iwanan na sobra yung ating sahod, no, walang legislated wage, parang 1989 pa yata yung last. Kaya talagang sobra na siyang bumaba yung halaga ng sahod ng mga manggagawa. So ngayon na yung time na dapat tumilis yung manggagawa at itaas sa antas na nakabubuhay na sahod, o yung 1,200. Opo, iyon. Ito, second to the last question na lang, Ma'am Mary Ann. Ano, paano po ninyo pinaghahandaan yung pangmatagalan naman Ma'am na laban sa mga legal na balakid o legal tactics na ginagamit po ng mga employer para harangin po yung mga benepisyo ng manggagawa, Ma'am Mary Ann? May mga ano naman tayo doon kasi dahil kung sa wage yan, mas may mga alliance din naman tayo ibang labor groups. Tapos meron din namang mga congressman, yung ibang mga na kailangan mag-lobby din, tumulong sa atin kung paano. So habang kumbaga parang tulungan siya kung nandiyan kayo sa di gumawa ng mga batas na makakatulong sa manggagawa. Tapos yung mga manggagawa naman unti-unti din namin ino-organize at lumaki kasi lalo na yung mga walang union, no, walang union talagang milyon yung mga halos malaking bilang na ng mga walang union na manggagawa at hindi napapakinggan yung kanilang yung mga kahilingan o mga hinaing sa trabaho. So yun, kumbaga ang natin ang lang talaga mensahe lang ay papalaki at papalawak dapat talaga kasi kailangan talagang itaas na talaga siya. Kung hindi man kaya niyang magkaroon ng kasi tayo naasa lang sa foreign investment, wala tayong sariling industriya na magbibigay sana ng regular na hanap buhay sa mga manggagawa pero nandiyan na yan. So kailangan matutunan ng mga manggagawa, matuto tayo na ipaglaban natin yung karapatan natin dahil ito naman ay nakalagay naman sa batas at hindi naman to sobrang hinihingi lang natin sa kapitalista kundi dapat lang talaga na maunawaan nila
na tao tayo, kailangan nating mabuhay. At yung sahod ay hindi siya pangluho, kundi makatulong sa pamumuhay natin at mabuhay natin yung ating mga pamilya. Opo, very well said, Ma'am, Mary Ann. Eto, ma'am, bago tayo magtapos sa ating interview, baka may gusto kayo, ma'am, iwan na mensahe. Una, kay Secretary Tolentino. Pangalawa, sa ating presidente, kay President Marcos Jr. At sa mga manggagawa, ma'am, ano po ang inyong maiiwan na mensahe sa kanila? Di una kay Secretary Tolentino, inilagay ka dyan hindi naman siguro para lang maging statwa. Dapat alamin mo naman yung alamin mo naman yung pangangailangan ng mga manggagawa. Baka hindi mo na lang alam, ang dami nang naka-file na mga cases, na mga dispute, na mga tinanggal sa trabaho. So saan naman, lalo na sa sahod, no? Kasi manggagawa, yan talaga lumilika ng yaman ng bansa. At siguro naman hindi naman kaila sa iyo, no, na ito ay nag-aambag sa ekonomiya at malaki na naman yung kinukuha na tax sa amin, kaya maliit na lang yung take home pay namin. Secretary Tolentino, yung 85 pesos mo na nga lang, panindigan mo yan at gawan mo ng abogado ka naman, kaya mo naman sigurong humarap sa Pasig Trial Court. So dapat gumawa ka ng paraan para naman matulungan mo yung mga manggagawa na bago ka pa lang dyan. Alam ko, hindi ka naman siguro pinanganak kailan lang at saka matalino ka naman siguro dahil abogado ka. So gawin mo naman yung totoong sinasabi mo na talagang gusto mong kakampi ng manggagawa. Ipakita mo yun, gawin mo. So kay Pangulong Bongbong Marcos, na alam naman natin na hindi naman lumaki sa hirap. Kaya nalibre ang kanyang Meralco bill na hindi siya nahihirapan sa taas ng gasolina, sa pagkain sa gastos, at dahil mayaman naman ang pinagmulan niya. Alamin mo naman talaga yung buhay ng mga manggagawang Pilipino, yung nasasakupan mo, yung pinamumunuan mo. Sana naman umakto ka talagang pangulo namin, no? Hindi yung parang lahat na lang ay lagi na lang sunod-sunuran sa pinag-uutos ng US. Lahat ng mga kapitalista, malaking kapitalista, para maghirap yung yung mga manggagawa. Bigyan mo naman ng kaginhawaan yung mga manggagawa at mamamayang Pilipino. Umakmaktong ka namang isa. Sa mga kapwa ko naman manggagawa, no, sa buong Pilipinas, dapat malaman natin, no, yung nangyayari sa atin, makialam tayo, magkaisa tayo, kumilos tayo, dahil kahit dito sa usapin ng dagdag sahod, dahil talagang sobra ng mababa at pinababa ang halaga ng sahod natin. In fact, mahirap na nga isipin ngayon kung 500 ang pera mo sa isang araw, mahirap na pong pagkasyahin. Yun lang, sana magsama-sama tayo at kumilos tayo para sa buong sambayan ng Pilipino.